Guys. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati muna ang katabi natin ng good morning. And we all really pray hard to have a good morning because of what is happening in our country, no? Meron daw matandang kasabihan na, alam niyo po yung ating expression na siyam-siyam, no? Alam mo, ang bagal mo, pasyam-syam ka. Ito daw yung unti-unti, pero tuloy-tuloy na ulan. And I think ito daw yung nangyari sa atin itong mga nagdaang araw. 17th week in ordinary time. A week that really tests us again. Dahil sa mga bagyo, dahil sa ulan, habagat, nasubukan ulit ang tibay, hindi lang ng katawan natin. Hindi lang ng kabuhayan natin. Pero itong linggong ito, sinubukan lalo na ang kalooban natin. In times like this, lumalabas ang mas mataas na kaalaman, ang mas malakas na kakayahan natin. Because more than what you know, more than what you have, is what you believe. Kung tayo ay nagpadala lang sa takot natin, sa kaba natin, baka wala akong nagsisimba na nitong mga nagdaang araw. Kaya itong mga panahon na ito ay tunay na susubukin hindi lang yung kaalaman natin, hindi lang yung kabuhayan natin, pero yung kalooban natin. More than what you know, more than what you have, is what you believe. Dahil kahit binigyan ka ng Diyos ng katalinuhan, kahit binigyan ka ng Diyos ng kakayahan at kabuhayan, kung hindi ka maniniwala, wala. Mula ho sa ating pagnunubina kay Saint Charbel, sa mga sumama ng 9 days at fiesta, Saint Charbel, the miracle worker monk of Lebanon. Sabi ng simbahan, next to Mama Mary, siya daw ang may pinakamaraming account ng himala dahil sa kanyang tulong panalangin. Mula sa ating pagnunubina sa kanya hanggang sa pagdalaw at pagdating ng mahal na ina ng laging saklolo sa atin, na in-extend pa, supposed to be hanggang kahapon lang. But we are also blessed, in-extend ng kanilang parish priest ang pag-i-stay ng mahal na ina hanggang Miyerkules. Mula kay Saint Charbel, sa pagdalo ng mahal na ina, alam niyo mga kapatid, ipinakita natin na buhay pa rin ang pananampalataya ng mga taga-Leberisa. Hindi man tayo laging puno sa simbahan, buhusan man tayo ng malakas na ulan, ako po'y naging saksi. Hindi nawalan ng mga taong nagdarasal sa ating simbahan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon sa biyaya ng pananampalataya na yan. No? Everything is grace. And that faith of us is indeed the grace of God. Bigay ng Diyos sa atin yan at salamat sa Diyos. Hindi nawalan ng nagdadasal ang simbahan ng Leberisa. At ito ang tunay na biyaya, ito ang tunay na himala ng pagdedebosyon natin. Ka mga santo, sa mahal na ina, sa ating Panginoon, there are two important gifts of every devotion that we have. First is to make us believe. And second is to make us humble. For you to believe and for you to be humble. Yan ang biyaya ng ating bawat debosyon. Huwag na kayo magkompetisyon. Hindi kompetisyon ang pagdedebosyon. Huwag kayong mag-aaway-away. Hindi mag-aaway ang Lourdes, ang Fatima, ang Perpetual Help, ang Assumption. Hindi mag-aaway ang Divine Mercy at ang iba pang debosyon. Every devotion must teach us to believe and to be humble. Sumampalataya at magpakumbaba. Kaya nga po, balikan natin yung magandang unang pagbasa natin. Kung maririnig natin ang kwento ng makasalanang bayan ng Sodom at Gomorrah, assignment nyo ho yan, balikan ho ninyo, bakit ba naging makasalanan at Sodom at Gomorrah? Kung babalikan natin ang kwento nila at kung paano nagtanong si Abraham sa Panginoon,
Lilipulin niyo pa rin ba? Sisirain niyo pa rin ba? Mga kapatid, hindi lang po ito kwento ng malaking awa, malaking habag ng Panginoon, kundi ng malaki, malalim at matibay na paniniwala ni Abraham. Alam ni Abraham na makatarungang humatol ang Diyos. Tandaan natin yan, ha? Kaya huwag kang papatol at hahatol sa mga taong gumagawa sa ng mali, ng masama, nag-iisip, nagsasalita. No. God knows everything. And let Him do His way for you. Alam ni Abraham, makatarungan ng Diyos. Dahil alam ni Abraham, malaki naman talaga ang naging kasalanan ng mga tao noon sa Sodoma. Pero hindi siya tumigil. Kaya ang kulit-kulit niya sa Panginoon. Kung ito na lang po ang magbabalik loob, lulupigin niyo pa ba? Hindi na. Kung ganito na lang, hindi na. Paulit-ulit siya hanggang dulo. Sapagkat nanindigan pa rin, naghari pa rin ang pananampalataya ni Abraham na merong pa ring magagawa ang Diyos para mailigtas sila. Abraham became an instrument of faith. Alam mo ninyo, nagsimula ang linggong ito. Grabe ho, ano? Hanggang ngayon siguro basa pa yung mga sinampay natin. No? Ang hirap pa magpatuyo ng mga gamit, damit. Ang labig-lamig ng mga gamit ninyo kahit wala naman kay aircon. Nagsimula sa ulan. Kami hong mga pari noon ay merong overnight na activity, kaya ako'y nakikipag-usap lamang kay Labien, kay Kuya Roldan, na mga naiwan dito. Abay, pinakita nila sa akin, tumulo sa loob ng simbahan. At may mga tubig na sa paligid natin. So nagdasal ako kay Saint Charbel. Sabi ni Saint nila, si Saint Charbel daw, powerful, miracle worker. Sabi ko, Saint Charbel, sana tumigil na ang tulo. Alam niyo, nagulat ako. Pag-uwi ko ay tumigil na ang tulo. Sabi ko ba, mukhang himala. Kala ko namang himala na. Yung pala, itong si Kuya Roldan, Bien, at si Tito Ronald, umakyat ng bubong at tinakpan ng trapal yung butas. Kala ko himala na. Tinakpan lang pala ng butas. May butas pa rin. Pero wala nang tumulo. Sa mga lolo at lola na sineselebrate natin ng araw ngayon, of course, sino ba namang hindi nakakakilala kay Ate Guy, kay Nora Honor? Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Alam niyo, tama yung sinabi niya sa kanyang sikat na pelikula. Kung titingin ka lang sa langit, walang himala. Dahil ang himala ay nasa puso at kalooban ng bawat isa. Nasa kalooban ng isang taong marunong pa rin magmalasakit sa kapwa niya. Nasa kalooban ng taong marunong mag-isip ng maganda, ng mabuti, ng tama para sa kapwa. More than what you know, more than what you have, is what you believe. Dahil kahit binigyan ka ng Diyos ng katalinuhan, kahit binigyan ka ng Diyos ng kakayahan at kabuhayan, kung hindi ka maniniwala, wala. Mula ho sa ating pagnunubina kay Saint Charbel, sa mga sumama ng 9 days at fiesta, Saint Charbel, the miracle worker monk of Lebanon. Sabi ng simbahan, next to Mama Mary, siya daw ang may pinakamaraming account ng himala dahil sa kanyang tulong panalangin. Mula sa ating pagnunubina sa kanya hanggang sa pagdalaw at pagdating ng mahal na ina ng laging saklolo sa atin na in-extend pa. Supposed to be hanggang kahapon lang. But we are also blessed and extend ng kanilang parish priest ang pag-i-stay ng mahal na ina hanggang Miyerkules. Mula kay Saint Charbel, sa pagdalaw ng mahal na ina, alam niyo mga kapatid, ipinakita natin na buhay pa rin
ang pananampalataya ng mga taga-Leberisa. Hindi man tayo laging puno sa simbahan, buhusan man tayo ng malakas na ulan, ako po'y naging saksi. Hindi nawalan ng mga taong nagdarasal sa ating simbahan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon sa biyaya ng pananampalataya na yan. No? Everything is grace. And that faith of us is indeed the grace of God. Bigay ng Diyos sa atin yan at salamat sa Diyos. Hindi nawalan ng nagdadasal ang simbahan ng Leberisa. At ito ang tunay na biyaya, ito ang tunay na himala ng pagdedebosyon natin. Ka mga santo, sa mahal na ina, sa ating Panginoon, there are two important gifts of every devotion that we have. First is to make us believe, and second is to make us humble. For you to believe and for you to be humble. Yan ang biyaya ng ating bawat debosyon. Huwag na kayo magkompetisyon. Hindi kompetisyon ng pagdedebosyon. Huwag kayong mag-away-away. Hindi mag-aaway ang Lourdes, ang Fatima, ang Perpetual Help, ang Assumption. Hindi mag-aaway ang Divine Mercy at ang iba pang debosyon. Every devotion must teach us to believe and to be humble. Sumampalataya at magpakumbaba. Kaya nga po, balikan natin yung magandang unang pagbasa natin. Kung maririnig natin ang kwento ng makasalanang bayan ng Sodom at Gomorrah, assignment nyo ho yan, balikan ho ninyo, bakit ba naging makasalanan at Sodom at Gomorrah? Kung babalikan natin ang kwento nila at kung paano nagtanong si Abraham sa Panginoon, lilipulin nyo pa rin ba? Sisirain nyo pa rin ba? Mga kapatid, hindi lang po ito kwento ng malaking awa, malaking habag ng Panginoon, kundi ng malaki, malalim at matibay na paniniwala ni Abraham. Alam ni Abraham na makatarungang humatol ang Diyos. Tandaan natin yan, ha? Kaya huwag kang papatol at hahatol sa mga taong gumagawa sa ng mali, ng masama, nag-iisip, nagsasalita. No. God knows everything. And let Him do His way for you. Alam ni Abraham, makatarungan ng Diyos. Dahil alam ni Abraham, malaki naman talaga ang naging kasalanan ng mga tao noon sa Sodoma. Pero hindi siya tumigil. Kaya ang kulit-kulit niya sa Panginoon. Kung ito na lang po ang magbabalik loob, lulupigin niyo pa ba? Hindi na. Kung ganito na lang, hindi na. Paulit-ulit siya hanggang dulo. Sapagkat nanindigan pa rin, naghari pa rin ang pananampalataya ni Abraham na merong pa ring magagawa ang Diyos para mailigtas sila. Abraham became an instrument of faith. Alam mo ninyo, nagsimula ang linggong ito. Grabe ho, ano? Hanggang ngayon siguro basa pa yung mga sinampay natin. No? Ang hirap pa magpatuyo ng mga gamit, damit. Ang lamig-lamig ng mga gamit ninyo kahit wala naman kay aircon. Nagsimula sa ulan. Kami hong mga pari noon ay merong overnight na activity, kaya ako'y nakikipag-usap lamang kay Labien, kay Kuya Roldan, na mga naiwan dito. Abay, pinakita nila sa akin, tumulo sa loob ng simbahan. At may mga tubig na sa paligid natin. So nagdasal ako kay Saint Charbel. Sabi ni Saint nila, si Saint Charbel daw, powerful, miracle worker. Sabi ko, Saint Charbel, sana tumigil na ang tulo. Alam niyo, nagulat ako. Pag-uwi ko ay tumigil na ang tulo. Sabi ko, ba, mukhang himala. Kala ko namang himala na. Yung pala, itong si Kuya Roldan, Bien, at si Tito Ronald, umakyat ng bubong at tinakpan ng trapal yung butas. Kala ko himala na. Tinakpan lang pala ng butas. May butas pa rin. Pero wala nang tumulo. Sa mga lolo at lola na sineselebrate natin ng araw ngayon, of course, sino ba namang hindi nakakakilala kay
Ate Guy, kay Nora Honor. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Alam nyo, tama yung sinabi niya sa kanyang sikat na pelikula. Kung titingin ka lang sa langit, walang himala. Dahil ang himala ay nasa puso at kalooban ng bawat isa. Nasa kalooban ng isang taong marunong pa rin magmalasakit sa kapwa niya. Nasa kalooban ng taong marunong mag-isip ng maganda, ng mabuti, ng tama para sa kapwa niya. Nandoon ang biyaya, ang himala. Kaya, isa kang himala. Kung ginagamit mo, pinapairal mo ang kabutihan ng kalooban mo. And that is a grace. Sabi natin kanina, everything is grace. Lahat ay biyaya. Lagi nating naririnig yan. Minsan sinasabi mo pa yan kung kani-kanino. Everything is grace. Tama. Kaya nga, ano ang tono ng ating Panginoon? Ano ang sinasabi ni Kristo sa Ebanghelyo natin ngayon? Everything is grace. And so, you should ask, you should seek, and you should knock. Why? Because you do not know everything. You do not have everything. And you are not everything. You need me. Yan ang pinapaalala ng ating pagdedebosyon. Yan ang pangalawang biyaya ng ating pagdedebosyon. To make us humble again. Kaya huwag kayong mahihiya, matatakot na ipakita ang pagdedebosyon ninyo. It only shows your real power. It only shows your real strength. Na hindi nanggagaling sa talino lang, sa talento lang, sa pera lang, sa posisyon lang. Kundi nanggagaling pa rin sa Panginoon lang. Amen. And that is your power. Humility is power. When we pray, we are becoming powerful. Hindi mo alam lahat. Alam nyo, mahirap at masakit minsan tanggapin ang katotohanan na may mga hindi kakayang gawin. Na may mga hindi kakayang sabihin. Na merong mas may alam at mas may kaya sa'yo. Pero madalas, mas nagiging malaya, masaya, at payapa ang taong mapagkumbaba. This past weeks also, and this coming weeks, I would like to let you know na ang ating mga volunteers sa kabutihang loob ni Brother Joniel, ang ating seminarista, ay mag-undergo ng formation. Kahit na meron tayong annual ongoing formation once a year. But it will never make you perfect. And we will never be perfect. Our life is an ongoing formation. Kaya minsan nagtanong sa akin, pati yung mga kabataan, ng mga sakristan ho natin. Katatapos na ng test nila. And I remember, Brother Jonel diyan, nung kami mga sakristan, nag-exam din kami. Because remember, when we go to church, tayo nagpupunta sa simbahan, hindi dahil ang galing-galing mo at ang tali-talino mo, kundi dahil may kailangan tayo that will make us better. The more you humble yourself, the more you know yourself, and the more you can give yourself. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, every devotion to Mary, and of course, to all the saints, even to our angels, should always lead us to our Christian mission. Sa mga lolo at lolang nandito, Happy Grandparents' Day po. Palakpakan natin ang ating mga lolo at lolang nandito. Happy Grandparents' Day po sa inyo. Sino ba naman ang hindi makakaalala sa ating mga lolo at lola? Pero isa lang ang laging sinasabi ng ating lolo at lola sa atin. Susundin mo ang mama mo. Igagalang mo ang papa mo. Our devotion should always lead us to our Christian mission.
this icon mission will have an end. Our Christian mission will always continue. Amen.